Okay, eto na naman po si BBM. Nagsalita na naman po ng kala mo totoo. Sabi po ni BBM, tamaan ng tatamaan, Marcos orders probe into DPWH Senate Fund secret Palace asserts. Pinaiimbestigahan po ni Marcos, ni BBM, ang eto pong sekretong Senate Fund, Secret Fund o yung Senate Leadership Fund na tinatawag. Siyempre, magtitigas-tigasan na naman yan. Bilang Pangulo, umaksyon at nagpaimbestigahan na at hindi inalintana kung sino ang tatamaan. Alam niyo, tagal na namin naririnig yung mga hindi nyo inaalintana eh. No? Auntie Claire, bumanat ka na naman. Thank you very much muna kay Noel Abalos. Maganda sana legacy niya kung tinuloy lang niya mga proyekto ni Tatay Digong. Baka sa kanya pa na-credit lahat yun. Baka malakas na economy natin ba dong. Correct. Tignan niyo po yung mga pinagmamalaki nila. Kalinan Bridge ba yung tawag doon sa Davao? Proyekto yan ni Tatay Digong with China. Ano pa mga pinagmamalaki nila? Etong housing na to. Mga proyekto ni yung mga pag may nakukumpleto sila, pag may tinuloy silang hindi natapos ni Tatay Digong, magbigay po kayo na sinimulan ni BBM na natapos niya. Wala. Panay hukay lang, panay groundbreaking. Diyan, kulang po kayo. Diyan talaga yung po. Bukana pala, Bukana. Kulang po kayo. Diyan po ako papunta sa panay-investigasyon. Okay. Hindi ba ganyan din yung sinabi mo? May sinabi ka pa nga, mahiya naman kayo eh. Hindi ba ganun din ang sinabi mo nung pumutok yung flood control? Di ba? Mahiya naman kayo. Magtatayo ka ng ICI. Asan yung ICI ngayon? Ano po ang naging resulta ng ICI? Wag na yung mga inimbestigahan. Isa na lang tatanong. Inimbestigahan nila si Sandro. Ano po sinabi nila? Ano po ang ano po yung resulta ng pag-iimbestiga nila kay Sandro Marcos? Hindi ko maintindihan talaga kung ano eh. Okay, katulad nito, hindi na naman daw inaalintana. Teka lang. July, August, isang buwan na po mahigit. Mag-iisang buwan na. Buhat po na nagsona kayo, na binanggit nyo yung pinsan nyo. Ano na po nangyari? Nakakulong na ba si Martin? Wala lang, pangsona lang po ba yung atake nyo kay Martin? Na kesyo nalulungkot kayo dahil kamag-anak nyo involved sa flood control. Ano na po nangyari, Mr. President? Tapos na po tayo sa iimbestigahan. Tapos na po tayo sa mga ganyang mga gimmick eh. Wala na po kaming kabilib-bilib dyan eh. Ano po nangyari na, Mr. President? Sa pinsan nyo, nakakulong na ba? Ako nasasagot, hindi pa. May kaso na ba? Kung may kaso, di nakakulong na dahil plunder ang kaso niyan. Wala pa rin. Pwede po ba, Mr. President? Tama na po yung salitaan. Action. Buti pa, hindi kayo magsalita tapos may nakikita kaming nahuhuli. Binabalita nyo na lang. Nakakulong na si Martin. O mas okay pa sa amin. Nakakasama lang ng loob na mga... Ayan na naman kayo. Mag-iimbestiga na naman. Okay. Ito po pinakamasakit. Ngayon, kinu-question na natin, totoo bang nakatulong yung mga flood control sa pagbaha? Kasi wala epekto eh. Ano po ang sinasabi ngayon? Ang nagkukos ng pagbaha, mga basura. Sabi ko nga, yan na yung tinuro sa atin nung tayo elementary.
Dalawa lang po yung sinasabi na magkukos ng baha. Nung elementary tayo, di ba? Pagpuputol ng puno at saka pagtatapon ng basura, hindi pagtatapon ng hindi maayos sa basura. Pagtatapon ng wala sa lugar sa basura. Kaya nga may kasabihan nun, di ba? Ang basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. Tapos, baha yung, baha yung pinapakita na pagbalik. Okay. Nagproyekto kayo, yan lang naman pala ang solusyon. Maglinis ng mga basura. Nagproyekto kayo ng napakalaking mga pera. Trilyon po ang ginastos natin sa flood control. Hindi naman po nakontrol ang baha. Wala naman kasing pag-aaral. Lumalabas pa nga, kung pag-aaralan, baka yung ibang mga itinayong harang dyan sa mga ilog, baka yan pa naging dahilan kung bakit binabaha o mas matagal humupa yung baha. Kasi nung araw, nung wala pang mga harang yan, di pa kayo nagtatayo ng mga flood control, malaya po. Ang konsepto kasi nila ng flood control yung ilog, haharangan mo para hindi umapaw, hindi pumunta sa kabahayan, di ba? Ang tanong, sa ilog lang ba umuulan? Kasi yan maganda yung ideya di ba? Ang ideya mo, haharangan mo yung ilog para lumaki man yung ilog, hindi aapaw, hindi pupunta sa kabahayan. Ang tanong, wala bang ulan sa kabahayan? Dati kasi, yung mga kabahayan, kahit saan parte, lahat yan papunta sa ilog. Kung binarahan mo yung ilog, saan ngayon dadaan yung mga ilog ay yung mga tubig? Pag umulan po dito sa kabahayan, saan ngayon po dadaan yung tubig? Kung barado na yung ilog. Yun yung hindi nila pinag-aralan Ako rin, tsaka ko lang naisip yun Oo nga Nung sinabi po ng mga ang ginagawa natin, para tayo nagkakaroon ng dam, naiipon yung tubig sa kabahayan kasi walang malabasan. Hindi po dapat ganun yung konsepto ng flood control. O, tignan nyo po sa Maynila, sa kaso po ng Maynila, di ba? Dahil mas mababa po yung Maynila, may mga pumping station. May mga talagang parang yung sinisip-sip mo yung tubig palabas sa ilog, papunta ng dagat. O hindi man ilog, yung mga artificial waterways, papunta ng dagat. Yun yung sinasabi natin Nakulang ng pag-aaral, ang ganda ng ideya mo, harangan mo yung ilog, hindi babaha. Paano yung nasa bahayan na tubig? Paano sila makakapunta na ilog? Kung sa Maynila, tignan nyo, naglalagay ka ng pumping station para mailabas mo mula sa Kamaynilaan, mula sa mga kalupaan, para mailabas mo yung tubig, papunta ng dagat, papunta ng ilog. Hindi ko po ideya to. Ang sinasabi ko, dapat merong pag-aaral bago magtayo, bago magharang. Di ba? Dapat pinag-aaralan muna yan. Na nararapat ba yung tubig niya? O kaya, halimbawa, hindi po ako scientist, hindi po ako engineer. Halimbawa, kada 500 o kada 1 kilometro, merong parang gate na lalabas yung tubig. Yung mga tipong ganun. Mahirap po ipaliwanag kasi hindi ako engineer Pero nakukuha nyo po yung ibig ko sabihin. Ngayon, bakit ko dinidiscuss to? Kasi mayroon na namang budget ulit
na 107 billion flood control funds. Ano po sabi ni Panelo? Mayroon na naman silang pagnanakawan. Ibig ko sabihin, hindi nyo pa nga napag-aaralan, wala pa nga kayong ginagawang pag-aaral na ito bang mga pinatayo natin nakatulong talaga sa pagbabaha o naging mas lalong perwisyo? Aralin nyo muna kung talaga bang kinakailangan ng flood control project dyan. Baka pumping station ang kinakailangan ng mga tao, hindi pader eh. Hindi natin alam. Kaya yan po, nanakawi na naman, sabi ni Panelo. Meron na naman silang eto pong budget na to, uutangin pa yan. Alam niyo yun? Ito na po ang pinakamalaking budget natin. Ang tinatanong nga natin, ika-4 o panlimang taon mo na, 2 taon ka na lang, Mr. President. Bakit palaki pa rin ang palaki yung budget mo, samantalang hindi naman nagbubunga ng balik? Wala naman kayo na-attract na foreign investors. In fact, yung huli pong, ito po ang pinakamababang foreign investors ngayon nung nakaraang buwan. Yan po ang pinakamababang foreign investment na pumasok sa atin, direct foreign investment. Ang huli pong pinakamababa pa nung panahon pa po ni Pinoy. So, ibig sabihin, wala talagang, hindi po, yung paggastos po ninyo, for the sake na gumastos, hindi for the sake na para walang purpose. Ika nga, dapat po yung pagbabudget natin, kasi inuutang na natin yan, ang laki-laki na po na inuutang, halos kalahati na inuutang. Dapat may plano na po. Bakit kinakailangan ng malaking budget? Ngayon, lumalabas, panay nilakihan yung mga ayuda. Alam niyo yun? May negosyo po ba na pinamimigay mo sa tao, pamimigay mo lang sa tao, ano po balik niyan? Ang masakit po niyan, siguro hindi nyo na po naalala. Kasi ako, tandang-tanda ko to eh. Dahil college ako nito, pinag-aaralan namin yung mga LOI. Alam nyo po ba noon, panahon lang naman po ni Tatay Digong na ang luwag po sa pagpapautang sa atin. Kasi nakikita po na nagpapautang, putya, magaling to si Digong. Marami po mapasok na foreign investor sa kanya, mababayaran tayo nito. Alam niyo po kung ano po ang problema niyan? Darating po ang panahon, pag tuloy-tuloy po yan, hihigpitan na naman tayo ng mga creditors natin. Bababa na naman yung pababa po yung ating hindi po pataas eh. Napataas po yan, yung may grading system po yung pagpapautang eh. Panahon ni Tatay Digong, ang taas po ng grade po natin. Doon po tumitingin yung nagpapautang, pag mataas yung grade mo, nakalimutan ko lang yung termino eh. Pag mataas po yung grade mo, pautangin ka. Eto, pababa na po yung grade natin eh. Credit rating. Maraming salamat, JC. Diba? Nabalita yan. Sabay-sabay pong pagbagsak lahat eh. Ngayon, isa na naman pong yung credit rating po natin bumabagsak. Kaya pagdating po ng araw, mahirapan na po yung masusunod na mag-utang. Alam nyo, nung college ako, pinag-aaralan namin yan, bago tayo makapangutang,
magbibigay muna tayo sa World Bank, IMF World Bank, ng LOI o Letter of Intent. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng Letter of Intent? Bago tayo pautangin, paano mo babayaran ang utang, paano ka? Kaya nilalagay doon, tataas kami ng tax, magbebenta kami ng mga asset namin. Yung parang pautangin ka. Grabe. Pag mababasa niyo yung mga pinapangako natin para pautangin lang, matatakot kayo dahil grabe po. Yun po yun, letter of intent.